Maligayang pagdating sa ating pagsusuri. Ako ang inyong gabay at ngayon, meron tayong isang napakabihira at literal na kakaibang paksa na hihimayin. Alam nyo, kapag naririnig natin ang salitang spiritual testimonies o mga patotoo ng pananampalataya, madalas ang naiisip natin ay mga lumang manuskrito, mga sinaunang propeta sa diserto o kaya ang mga tekstong inalikabok na sa tagal ng panahon. Pero paano kung ang isang sinasabing banal na pagpapahayag ay nangyari mismo ngayon, sa mismong panahon ng internet? Susuriin natin ng buong linaw at walang kinikilingan ang mga dokumento at salaysay na bumubuo sa patotoo ni Narciso o Lalo. Titingnan natin kung paano pinagsasama ng tekstong ito ang mga sinaunang konsepto ng kaligtasan at ang makabagong teknolohiya. Handa na ba kayong makita kung paano gumagalaw ang isang modernong paniniwala? Tara, umpisahan na natin! Okay, simulan na nating himayin ito. Ayon sa teksto mula sa isang pangitahin noong 2017, ito raw ang eksaktong mensahe ni Hesukristo. Sinasabi rito na kung gusto raw ng mga tao ng tunay na kaligtasan, kailangan nilang bisitahin ang iyong website, YouTube, Google at Facebook. Pansinin niyo kung gaano ito kaiba. Ibig kong sabihin, hindi ito ang tipikal na wikang mababasa natin sa Biblia, diba? Ang direktang pagtukoy na ito sa mga digital na plataporma bilang daan patungo sa kaligtasan ay ang eksaktong dahilan kung bakit napaka-uniko ng patutuong ito. Hindi nito iniiwasan ang modernong teknolohiya, sa halip, ginagawa pa nga nitong mismong sentro ng pagpapakalat ng mensahe. Para mas mag-gets natin, kailangan nating ilatag ang eksaktong tagpuan. Sa dokumentong may petsang August 22, 2017, inilalarawan ni Olalo ang isang napaka-espesikong karanasan. Ayon sa kanyang salaysay, naglalakad daw siya sa kalsada kasama si Hesukristo nang makakita sila ng isang simbahan. Sinabi umano ni Jesus na isa itong Seventh-day Adventist Church at nagpasya silang pumasok. Pagpasok nila, nakita nila ang isang pastor na nangangaral sa kanyang mga miyembro. Dito na nag-umpisa ang isang napakadetalye at matinding eksena na siyang magiging pundasyon ng buong patotoo ni Olalo. At alam nyo, ang pagtukoy niya sa isang partikular at kilalang denominasyon ay nagbibigay ng matinding bigat sa mga susunod na mangyayari sa loob ng kanyang pangitiin. Ngayon, dito na medyo umiinit ang eksena. Muli, inilalahad ko lamang ito ng walang kinikilingan upang maunawaan natin ang bigat ng teksto. Inilalarawan ng dokumento na matapos nilang pumasok, biglang sumigaw si Jesus, tinuro ang pastor at binitiwan ang napakatinding mga salitang ito. Tinawag niya ang mga pastor at pare at sinabing ibinebenta daw nila ang kanyang pangalan at mga salita sabay bitiw ng isang napakatinding mura. Grabe, di ba? Isa itong direktang atake sa mga kinikilalang lider ng relihiyon. Inaakusahan sila ng teksto na nangangaral ng mga bagay na hindi naman talaga galing sa Diyos. Hinahamon sa eksenang ito ang kredibilidad ng lahat ng mainstream na relihiyon na sinasabing wala silang tunay na patunay. Pero right after that intense moment, nag-iba ang ihip ng hangin. Inilalarawan ng teksto na umiiyak si Hesukristo at gayon din si Olalo. Habang nakayuko at walang masabi ang pastor sa kanilang harapan, bumaling umano si Jesus kay Olalo at inutusan siyang ikalat ang mensahe sa buong mundo. At huwag matakot dahil lagi siyang nakagabay. Kumaga, dito na opisyal na inaangkin ng teksto na si Olalo ay binigyan ng isang pandaigdigang mandato. Paggising niya na umiiyak mula sa pangitaing ito, bit-bit na niya ang isang napakalaking responsibilidad. Ito mismo ang nagtutulak sa buong layunin ng kanyang mga sumunod na hakbang. Ngayon, ang talagang nakakagulat rito ay kung paano malinaw na pinaghihiwalay ng teksto ang dalawang panig. Sa isang banda, inilalarawan si Narciso Olalo bilang ang kaisa-isang pinili ng Diyos, ang tagapagdala ng katotohanan. At ang pinakasusing salita dito ay ang pagkakaroon niya ng tinatawag na divine backups o banal na suporta. Sa kabilang banda, inilalagay ang mga pari at pastor. Ang akusasyon sa kanila, wala silang anumang backup at nagbebenta lang sila ng pangalan ng Diyos. Ipinapakita nito na hindi lang basta nangangaral si Olalo. Tahasan niyang inilalagay ang kanyang sarili bilang ang tanging lehitimong otoridad laban sa buong establishmento ng relihiyon. Kaya ang natural na tanong natin dyan ay, ano ba talaga itong mga backups na ito? Ayon sa mga pinagmulan nating dokumento, para patunayan na siya nga ay pinili bilang instrumento ng katotohanan, hindi lang puro salita ang bitbit niya. Sinasabi ng teksto na nagbigay ang Diyos ng 3 partikular na backups.
mga pisikal at maipapakitang kapangyarihan na nagsisilbing hindi matatawarang patunay ng kanyang otoridad. Sa pamamagitan ng mga ito, gusto niyang ipakita sa mundo na hindi siya tulad ng ibang nangangaral. Himayin natin ang tatlong kapangyarihang ito ng isa-isa. Ang unang backup, syempre, ay ang kapangyarihan ng pagpapagaling. Nakasaad ng napakalinaw sa dokumento na ang boses niya ang nagpapagaling sa mga may sakit. Ngunit pansinin niyo ang napakahigpit na patakaran. Kailangan walang bayad ito. Kahit isang sentimo, bawal siyang mangolekta ng pera. Ipinapaliwanag ng teksto na isa lamang siyang instrumento. Ang tunay na nagpapagaling ay ang Diyos mismo at nakadepende ito ng lubos sa pananampalataya ng taong may sakit. Sa pamamagitan ng pagiging libre nito, muling binibigyang diin ng teksto ang kaibahan niya sa mga inakusahang nagbebenta ng salita ng Diyos. Ang ikalawang kapangyarihan ay tinatawag sa teksto na power of mind. Ipinapaliwanag ito bilang abilidad na makita at mailarawan ng buong kwento ng buhay at mga kasalanan ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pakikipag-usap sa kanila. Pero wait, mas lumalalim pa ito. Ayon sa dokumento, kapag siya ay naging isang espiritu, ang kapangyarihang ito ay umaabot hanggang sa kabilang buhay. Kaya niya raw makita ang mga naging kasalanan kahit ng mga taong matagal nang patay. Napakabigat na claim ito, di ba? Naglalayong itong patunayan ang kanyang hindi pangkaraniwang koneksyon sa kaalaman ng Diyos. At ang ikatlong backup ay ang propesya. Ito naman ang abilidad na makita o mahulaan ng maaga ang mga mangyayari sa hinaharap, lalo na ang mga trahedya at malalaking kaganapan. Ayon sa salaysay, ang kapangyarihang ito ang kumukumpleto sa kanyang otoridad. Isipin niyo, kung nakakapagpagaling ka, nakakabasa ng buhay at kasalanan at nakakapaghula ng hinaharap, boom, buo na ang ebidensya ng pagiging sugo, di ba? At ang pinaka-interesante rito, nakakabit sa pag-aangking ito ang napakaraming links patungo sa mga online na video upang mapanood daw ito mismo ng mga tao gamit ang sarili nilang mga mata. Kaya paano niya pinapatunayan ang tatlong backups na iyon sa panahon na iyon? Namimigay ba siya ng mga nakaimprentang polyeto sa kalsada? Hindi. Itinuturo ng teksto ang mga mamabasa sa isang napakamodernong direksyon. Ang buong istruktura ng kanyang patunayan ay nakasalalay sa digital evidence. Makikita sa mga dokumento ang sunod-sunod na mga link papunta sa kanyang personal na website, mga na-record na YouTube playlists, mga preaching sa Facebook Live, at pampublikong Google Docs. Literal na ginamit niya ang internet hindi lang para makipag-usap, kundi bilang mismong imbakan ng kanyang mga banal na patunayan. Ngayon, umatras tayo ng kaunti sa timeline ng mga dokumento upang makita ang mas malaking larawan. Kung ang 2017 text ay tungkol sa mandato at atake sa mga lider ng relihiyon, ang dokumento naman mula noong November 8, 2013 ang nagpapaliwanag kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Ito ang tinatawag sa teksto ng mga salita ng Diyos para sa ikalawang pagdating. Dito, nililinaw ang pinakamataas at pinakaseryosong theological na layunin ng pagpapakita ng kanyang mga kapangyarihan. Hindi ito ginagawa para lang mamangha ang mga tao. Mayroon itong napakatiyak at seryosong babala. So, ang pinakakrusyal na punto dito ay nakapaloob sa ideyang ito mula sa 2013 na dokumento. Malinaw na sinasabi rito na ang lahat ng mga himalang ginagawa niya, mga bagay na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao, ay direktang indikasyon na paparating na ang Diyos para husgahan ang mga buhay at patay. Ang mga backups o kapangyarihang tinalakay natin kanina ay inilalatag bilang isang orasan. Tiktok, kumbaga. Ito ang paraan ng teksto upang magbigay ng matinding urgency o pagkaapurado sa kanyang mensahe. At dahil malapit na raw ang paghukom, naglatag ang teksto ng isang napakasimple ngunit napakabigat na ultimatum. Walang gray area ito, isang purong binary choice. Ayon sa teksto, ang pananampalataya mo ang magdedetermina ng iyong pupuntahan. Ihihiwalay ang mabuti sa masama. At paano malalaman kung ikaw ay mabuti? Kung maniniwala ka sa mga sinasabi ni Ulalo Buki, mapapabilang ka sa mga mabuti. Kung hindi ka maniniwala, sasama ka sa mga masama. Napakalaki ng bigat na inilalagay nito sa balikat ng mambabasa na maniwala sa kanyang mga online na salaysay, hindi po ba? Dito na natin makikita kung paano pinagsasama ng teksto ang lahat ng mga konseptong ito upang yaniging ang paniniwala ng mambabasa. Ibinabato nito ang direktang tanong, paano naman ang iyong pari o pastor? Mayroon ba silang backup na ibinigay ang Diyos? At ang sagot mismo ng teksto, halatang wala.
Ito ang pinaka-core na stratehiya ng salaysay na ito. Ginagamit nito ang kawalan ng nakikitang himala mula sa mga regular na lider ng relihiyon upang buwaging ang kanilang otoridad at iposisyon si Olalo bilang ang tanging boses na dapat pakinggan online. Kaya habang tinatapos natin itong ating pagsusuri, gusto kong iwan sa inyo ang kaisipang ito. Paano ba talaga nagbabago ang hugis ng pananampalataya sa ating makabagong panahon? Nakita natin kung paano ginamit ng testimonyang ito ang pamilyar na plataforma ng Facebook, YouTube at Google bilang mismong ebidensya ng isang banal na mandato. Sa panahon na yon kung saan lahat tayo ay may digital footprint, paano nga ba ginagamit ang internet upang patunayan ang inaangking banal na otoridad? Mas nagiging kapanipaniwala ba ang mga patotoo kung may nakalink na video na mapapanood mo agad sa iyong cellphone? Isa itong napakalalim na tanong tungkol sa kung paano mahuhubog ang mga paniniwala natin sa hinaharap. Maraming salamat sa inyong pagsama at pakikinig. Hanggang sa muli nating paghimay.